that is not available to the public. Yung kung sino mang bansa ang nag-apply or pumayag na tumanggap sa kanya ay hindi available. Meron lang isa pang bansa na binabanggit, pero obvious ito dahil ito yung the Kingdom of the Netherlands na kailangang daanan niya kapag lalabas siya. Ni-request kasi ng defense sa Netherlands magbigay ng opinion kung una, sakaling dadaan sa kanya, transit country siya. Pero tinanong na din kung sakali bang partial or full service of the interim release request, pwede rin ba sa inyo? Hindi public ang response ng Kingdom of the Netherlands. Alright, Attorney. On the other side naman po, kung ikukonsidera po natin yung substance ng request ng defense team, sa tingin po ba ninyo maaprubahan po ito? Ay lahat kami ay for the victims eh. Kaya syempre kami ang magkakakampi dyan. I would say na mababa or if at all. Ang dasal ng mga biktima ay hindi talaga paboran ng paglayan ng Duterte dahil malaking banta ito. Hindi lang sa seguridad nila. Kung nakita naman natin kung papaano si Duterte ay kumilos, gumalaw kapag siya ay iniimbestigahan. Kakaiba talaga eh. Nakikita na natin yan dun sa dating Senate investigation, dun sa DDS killings. Nakita natin yan nung Quadcom hearings kung saan sumipot siya at parang tila ba nagulo-gulo yung investigasyon, nagkandalito-lito na. Ang paglahok ni Duterte dito sa hearing na ito sa ICC ay importante dahil hindi magtutuloy ang trial proper kung absent siya. There is no trial in absentia sa ICC. Para sa mga biktima, importante na malaman yung katotohanan bago pa magkaroon ng katarungan. Kaya ang pag-custody kay Duterte ay importante sa pagtutuloy ng kaso.